بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة كل دلالة في النار. Bago lahat tayo muli ay umuri, dumakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin na masigit pa kay Allah. At tayo din sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala para sa sangkatauhan na masigit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinaka-mainam na salita ay ang aklat niya Allah, ang Quran. At ang pinaka-mainam na gabay na dapat sundan ng isang Muslim ay wala nang higit pa kundi sa gabay na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, start. Kaya sabi natin, kung tayo ay nag-aangkin na isang mananampalataya, na tayo isang Muslim, bago man ang luma, wala tayong dapat ibang hinahalin tularan, sinusundan, na mas higit pa sa huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, start. Noong nakaraang linggo ay tumalakay tayo o last week at alhamdulillah dumating ang qadar ni Allah sa atin na tayo ay makaramdam ng karamdaman at sa kapahintulutan ni Allah tayo binigyan niya ng kagalingan at tayo muli ay umere para pag-usapan ang napakahalagang paksa. At sabi natin, bago pa man tayo mawala ay tumalakay tayo sa paksain patungkol sa kahulugan ng Ahl Sunnah wal Jama'ah. At ano ang paliwanag ng mga scholar patungkol dito. Tayo din ay tumalakay sa mga maana o ta'arif o pakahulugan o pagpapaliwanag ng mga scholar patungkol sa akida. Next slide po, sir. Sinabi natin na yung katanungan patungkol sa ano nga ba ang akida, sinabi natin na ayon sa mga mufassirun o nagpapaliwanag sa paksayang ito, al-usul al-aqida allati amarna lillahi subhanahu wa ta'ala bitta'aqidaha hiya al-madhkura fil ayatil Quran o kamakal. Sabi ng mga mufassirun na papaliwala sa paksayang ito, tulad na banggit sa aklat ng Aqidatul Wasitiyah, ayon sa butihing Syekh na ang layunin anya ng akida, kaya ito ating pinag-aaralan, ay paniwalaan ang bagay na pinag-utos sa atin ni Allah na dapat nating paniwalaan. Next slide po, Ustad. Pakibasa, Ustad. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Katibayan dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga bagay na pinag-utos niya na ating paniwalaan. Ang sabihin ni Allah ang kataas-taasan, naniniwala ang mensahero, si Propeta Muhammad SAW, sa anumang mga pinababa sa kanya mula sa kanyang Rab o Panginoon. Ang mga mananampalataya, tayo mga Muslim, lahat tayo ay naniniwala una kay Allah, sa mga anghel, sa mga aklat, sa kanyang mensahero. Tayo ay hindi nagtatangi sa pagitan nila at sinasabi natin, ating narinig at ating susundin. Patawarin mo kami, aming Panginoon, at sa iyo kami magbabalik. Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, verse 285. Next slide po, Ustaz. Sinabi natin na as-su'al, ma hiya tariq al-ta'alam al-aqida. Noong nakaraan din ay sinagot natin ang katanungan patungkol sa paano ba natin matututunan ang akida o ano ang tamang paraan para matutunan natin ng diretso ang akida.
Muli, ayon sa mga upasiro na nagpapaliwanag sa paksahing ito, pakibasa Ustad. أما تارك تعلم العقيدة ثبات المباح شرعا أهلها العالم بها. Sabi ng mga upasiro patungkol dito na ang pinakamainam, pinakamahusay na paraan para diretso nating matutunan ang akida, no? Wa amma tariqa bita'alam al-akida ay yung kung saan tayo ay maupo, makipag-aral sa mga naunang natuto dito at umaayon at kumikilos sa katuroang ito. Anya ayon sa kanila na ito ang pinakamainam na pamamaraan para madali nating matutunan ang akida. Kaya sino man ang may kakayahan ayon sa kanila, payo nila sa atin, na merong kakayahan na gawin na tayo maupo sa kanila, makipag-aral sa kanila, no? Ay ating gawin. Para naman sa mga taong malalayo anya, sa mga scholar ng Islam na hindi tayo nakakaupo sa pag-aaral sa kanila sa loob ng masjid o masjid, ay maaari na lamang tayong bumase sa mga aklat na kanilang naisulat, no? At ito ay ating unawain. At ganoon din sa ating kapanahunan, alhamdulillah, ay malawak na ang social media at ating lang pipiliin ang mga ating susubaybayan. Na sinabi natin na andito ang mga klase online, no, ng ating mga musyayikh na ating susubaybayan. Ito ay isa sa paraan na mainam na ating gawin kung tayo ay malayo sa hudur ng ilm o yung pag-upo sa kanila ng harapan o face-to-face. Maaari tayong umaten sa kanila online, which is alhamdulillah isa to sa mga kaparaanan na ginawa o pinag-isipan ng ating admin naway gantimpalaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay paraan niya tayo ay matuto at umiwas tayo sa mga bagay na may pagkalito at merong tinatawag natin na baluktot o kaya maling kaparaanan ng paniniwala sa akida. Ang pag-aaral sa kanila, sa mga unang natuto dito, ang mga tagapagturo, ang mga scholar ng Ahl-Sunnah wal Jamaah, ay isang napakagandang paraan at pinakamadaling paraan para matutunan natin ng dali o madali at diretso ang akida. Next slide po, Sir. Ganon din sinabi natin na merong epekto, no? Sabi natin, o malaki ang epekto sa isa kung ang isang nag-aangking Muslim ay hindi pag-aralan ng akida. Sabi ng skola, hal al-amal shay'un min al-Islam adamaha wa amal shay'un akhir, na tungkol doon sa epekto na kung hindi natin pag-aaralan ng akida ng isang Muslim o mananampalataya, ay maaari tayong bumagsak sa paraan na tayo kikilos sa ilan lamang pinagagawa at mapapabayaan natin ang ibang mga bagay na inobliga din sa atin ni Allah na gawin. Pakibasa po, Ustad. إذا عمل الإنسان بعد شرائع الإسلام وترك البعد الآخر بأن ترك بعد الواجبات أو فعل بعد المحرمات كان ذلك نفسا في إيمانه. So dito nilinaw sa atin ng Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung ang isang Muslim daw ay susunod lamang sa ibang mga pinagagawa o inobliga sa atin ni Allah at pababayaan natin ang iba pang mga inobliga niya, ito ay bagay na tanda na para humina ang ating iman o humina o maging kulang ang ating pananampalataya. Ganon din ang sabi natin na ang pagmamahal niya o pagmamahal natin kay Allah ay mawawala, no? Dahil tayo ay magkakaroon ng pagdududa sa mga bagay na katuruan ng Islam dahil sa hindi natin pag-aaral sa mga bagay na pinasusundan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Pakibasa po. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Kasi ang pamantayan po sa atin sa Islam, kung mag-aaral tayo ng iba at pababayaan ng iba, no? Dahil yan ang pamantayan ng Ahl Sunnah wal Jamaah, no, na al-iman yazid wa yanqus, no? Sabi ng Ahl Sunnah wal Jamaah na ang ating iman ay nadaragdagan at nababawasan. Ito'y nadadagdagan o tumataas sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing pagsamba
at ito naman ay bumababa o nababawasan sa pamamagitan ng paggawa ng ating mga kasalanan. Ang mga ang maaaring anya ayon kay Hasan al-Basri na magbura ng ating iman, no? At sa kalaunan, ang isang tao na inaangkin na siya Muslim, born man o balik Islam, matagal man o luma, kapag siya ay nagpabaya sa pag-aaral ng paksaing akida, ay makikita natin na sila ay lumalabas sa Islam. Bagaman ang kanilang pangalan ay Muslim, ang kanilang mga gawain o kinikilos ay labas sa Islam. Dahil ito ay kanilang pagbabaya sa pag-aaral, pagkakatuto sa paksain ng akida. Next slide po. Ngayon, tinalakay din natin o dinaanan natin yung mga asbab o yung mga dahilan ng pagbaba ng ating iman, no? O yung ating iman o pananampalataya. Sabi nga, mahiyal asbab, an-naqsan al-iman. Ano ba yung mga dahilan kaya tayo humihina, kaya nababawasan ang ating iman? Ayon sa mga pasirun, maraming mga kadahilanan kung bakit nanghihina ang ating iman. Next slide po, Stan. Pakibasa, Tausama. السبب الأولى الجهل بأسماء الله وصفاته لأن الإنسان إذا مقست معرفاته بأسماء الله وصفاته نقص إيمانه. Naam. Dahil yung unang kadahilanan, ng unang asbab, ayon ko sa Islam, Taymiyah, yung pagiging mangmang nyo o yung pagiging jahil natin sa mga pangalan at katangian ni Allah. Ano ba yung tanyag na binibigay na halimbawa sa ating mga scholar dito? Halimbawa, sasabihin natin kapag niyaya natin ang isang Muslim, ang ating kapatiran, halika, magsangbayan tayo, magsala tayo. No? Nagsasala na sa masjid. Sasabihin nila sa iyo, ikaw na lang magsala kasi bata ka pa. Ikaw na lang magsala kasi balik Islam ka lang. No? Subhanallah. Parang sa balik Islam lang pinag-utos ang pagsasala. No? Tapos sasabihin pa ng iba sa kanila, sige na, total maawain naman si Allah, mapagpatawad siya, saka na lang ako magsasala pag matanda na ako. Subhanallah. Ito ay unang dahilan kung bakit ang iman ng isa ay bumababa dahil sa kanyang pagiging mangmang sa katuruan ng akida. No? Subhanallah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. السبب الثاني الإرادة أن تغفر في آيات الله الكونية والشرائع. Naam. Pangalawang kadahilanan na binanggit sa atin, Shaykh Islam Taymiyah, wathaniya, yung pagpapabaya, no? Al-irada, al-tafkhir. Yung pagpapabaya natin sa pagbulay-bulay, no? Sa pag-iisip natin sa mga bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay makikita natin sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ay parati ang umaakyat, no? Sabi natin sa Gharul Hira, no? Sa kuweba, na kung saan doon siya ay parati ang mapag-isa, siya ay nag-iisip, tumitingin sa kalangitan, no? Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, khalqillahi samawati wal ard, no? Tingnan natin, tunghayan natin ang mga nilikha ni Allah mula sa kalangitan at kalupaan, na dito mapapatunayan natin na ang isang lumikha ng mga ito ay bagay na mas dakila at lahat ng bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ginawa bilang laro-laro lamang, no? Kaya yung pag-iisip, pagbubulay-bulay, pag-iisip sa mga bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalangitan at kalupaan ay paraan, sabi natin, kung ito'y pababayaan natin at hindi natin bibigyan ng pansin, ay paraan para bumaba ang ating iman. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. السبب الثالثة فعل المعاصية أثر عادمة على القلوب على الإيمان وذلك. Sabi natin yung pangatlo, yung sabab at talit, fa'al al-ma'asi, no? Yung paggawa-gawa natin ng kasalanan, no? Sinasabi natin, Muslim tayo, pero di nyo magawa, no? Sabi natin, Muslim ako, matagal na akong Muslim. Ako ay nanggaling sa lahi ng Arabo, taga Magka ako, o kaya ako ay lahi mula sa tribo ng Moro, mga born Muslim kami, pero panay ang paggawa ng kasalanan at hindi ginagampanan ng pagiging Muslim ay paraan to para bumaba ang ating iman o mabawasan ang ating iman na magiging dahilan ayon kay Hasan al-Basri na tayo ay lumabas o magmurtad sa Islam bago man o luma. Next slide po, Ustad. Ayon pa sa isang salaysay o hadith, pakibasa po, Ustad.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Ayan. Batay pa sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katibayan, no, na ang ating iman ay nadaragdagan sa ating pagsunod o paggawa ng gawaing pagsamba, at ito na may nababawasan sa paggawa ng ating mga kasalanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang nakikiapid, ang nagzizina, sa oras na siya ay gumagawa ng zina o pakikiapid, ay hindi naniniwala. Na ayon sa paliwanag ng ibang muhaddithin, na hinuhubad ni Allah yung ating iman kapag tayo ay nagzizina, no? Kaya ito yung mga bagay na binanggit ni Imam Ad-Dahabi sa kanyang kitab na napakadelikado kung tayo ay mamatay sa panahon na tayo ay nagzizina. At naiulat din sa isang Salafatus Saleh na minsan merong isang nagtanong sa isang alim patungkol sa may kinalaman sa hadith na ito. Sabi niya doon sa isang alim na ito, sabi niya na, o guro, ako ay nagzina. Wayado billah, no? Pangalagaan nawa tayo ni Allah sa gawain ito. Sabi doon na, ako ba ay maaari pang patawarin ni Allah? Ang sabi ng alim na ito, oo, ikaw ay maaaring patawarin ni Allah kung ikaw ay magbalik loob sa Kanya. At ngayon ay, sabi sa ulat na ang nagtanong na ito na lalaki ay lumakad papalayo, siya'y nanahimik, at maya-maya siya'y bumalik, at hinila o hinatak ang alim at kanyang tinanong, sabi niya, mahal na guro, nung ako ba'y nagzizina, no? Nakatanghod ba o nakatanaw sa akin si Allah? Ang sabi ng alim na ito, oo, dahil siya ang Sami'un Alim. At sabi sa ulat na ang taong ito ay nawalan ng malay at tumumba, isa sa mga tanda na ang lalaking ito ay pumasok, no? Sabi natin, o na nanuot sa kanyang kalooban ang takwa o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. السبب الرابع ترك الطاعات فإن ترك الطاعات سبب لناقص الإيمان. No. Sinabi parang may akdan akhlaq, as-sabab ar-rabi o yung pang-apat na kadahilanan, yung pagpapabaya sa paggawa ng mga gawaing pagsamba. Dahil ang pag-iwan sa mga gawaing pagsamba ay nagdudulot ng pagbaba ng iman. Isa sa binigay na halimbawa ng mufassirun dito, yung mga sunnatur ratiba o yung mga sunna na hindi naman obligado pero ating iniiwanan. Halimbawa sabihin natin yung tahiyatul masjid o yung pagdarasal na 2 rakaat bago tayo magsala o bago tayo maupo sa loob ng masjid. Kung dumating tayo na maaga bago pa magsimula ang sala. O kaya yung tinatawag natin na sala ng 2 rakaat bago ang fajar. O kaya yung sala na bago ang duhur at after ng duhur. O kaya after ng maghrib o after ng isya. Ang mga sunnatur ratiba na binanggit na ito ay mga bagay na pangtapal, pantakip sa ating mga wajibat o mga obligadong pagdarasal. Dahil kung sa panahon na tayo ay walang khusyu' o hindi tayo nagko-concentrate sa ating obligadong sala, ito ang ating pangtapal, no? Sa mga nakis o kulang ng khusyu' ng ating sala. Ngunit kung tayo nagpapabaya sa mga gawain ito ay bagay na maaring makapagbawas ayon sa ating butihing Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ng ating iman. Kasi tayo ay masasanay na lamang na umasa doon sa ating wajibat na sala na wala naman ang ating khusyu'. Ay panahon o darating ang panahon na tayo pananagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kulang-kulang ang ating sala. Wa'iyadu billah. Next slide po, Ustad. Kaya sabi ng mga scholar na tandaan natin, no, na ang pinakadakilang biyaya o ni'ma sa atin ni Allah ay ang gabay o ang kanyang huda, no? Na tayo ay pahintulutan niya, no, na maging Muslim, na tayo ay pahintulutan niya na matagpuan natin ang gabay ng Islam. Ito ang pinakadakilang biyaya sa atin ni Allah. Na ayon nga sa ibang mga scholar, ito ay mas higit pa kung ikukumpara sa hangin na ating inihinga at tubig na ating iniinom, no? Ang gabayan tayo sa Islam na tayo ay hirangin ni Allah bilang Muslim, bilang sinserong pagpapayo. Huwag po nating pabayaan na gawin ni Iblis na isinumpa na agawin sa atin ang biyayang ito. Pangalagaan natin ito ayon sa mga scholar at pagsikapan natin na manatili sa atin ang gabay na ito.
Tulad ng habilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, wala tamuntunna illa wa antum muslimun, na huwag tayong pumayag na tayo'y abutan ng kamatayan o habulin ng anghel ng kamatayan na tayo ay hindi pa mga Muslim. Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya. وهكذا تترجم المبادئ التي يعتقدها الإنسان إلى عمل وقول. Dito sinabi ng scholars ng Islam, so dito Sheikh Salih Al-Uthaymeen, na ang layunin ng isang naniniwalang Muslim, ng isang nag-aangkin na Muslim, no, na isagawa yung kanyang pinapaniwalaan. Hindi pwedeng sabihin ng bawat isa sa atin na anya tayo Muslim pero di nagsasala, no? Siya anya ay Muslim pero hindi nagpupuasa. Na siya ay Muslim pero gumagawa ng haram. Siya ay isang Muslim pero kumakain ng haram. Subhanallah. Ang isang layunin ng isang taong nagsasabi na siya ay Muslim ay isagawa ang kanyang pinaniniwalaan sa parehong salita at gawa. At ang paglaki at paglago ng ating pananampalataya sa puso ay dapat kasabay dito ang paglago ng kanyang mga gawa. Next slide po, Ustad. Kaya batay sa isang salaysay o hadith, pakibasa po siya kana. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Naam. Dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na naiulat din sa kitab ng Riyadhus Salihin na tinipon ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na ayon sa hadith na ito, na sa katawan anya natin o katawan ng tao ay may isang matigas na dugo o laman na kung ito ay matuwid ay tutuwid din ang buong katawan. At kung ito ay masama, sasama din ang buong katawan. Walang iba na tinutukoy ang Rasul dito kundi ang ating puso. Anya kung ating puso ay mabuti, mabuti din ang lalabas sa bibig at pagkilos sa katawan. Ngunit kung ito ay masama, masama din ang lalabas sa bibig at pagkilos sa katawan. Inuulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتماني ولا بالتهليه ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah sa mga salaf at salih, no, kawa naman siya ni Allah, na anya al-iman, no, laysa bi tamani, hindi ito mistulang panaginip o pangarap, no? Yung pagiging Muslim o pananampalataya ng isang Muslim, hindi ito pinapangarap. Bagkus ito ay dapat nananahan sa puso at muli kinukumpirma ng ating gawa. Kaya sinabi ng ibang mga nagpapaliwanag, umupassiron, na hindi maaring sabihin ng isang Muslim sa atin o nag-aangking Muslim sa atin na siya'y nangangarap pa rin hanggang ngayon na magtaguyod o magsagawa ng Salatul Fajr sa tama nitong oras. No, napaka-imposible anya ayon kay Hasan al-Basri, no? Muslim ka, nag-aangking kang Muslim, sasabihin mo na ako'y kabilang sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, Salafiyon, no? Pero hanggang ngayon nangangarap pa rin magsala ng Salatul Fajr. Paano, bakit? Salatul Fajr tulog, naghihilik, no? Anya kay Hasan al-Basri, hindi ito ang tunay na merong iman o tama ang akida. Na hanggang ngayon nangangarap pa rin at nagsisikap na magtaguyod ng pagdarasal ng Fajr sa tama na itong oras. Subhanallah. Hindi ba ang sala ay tinakda sa tama niyang oras ayon sa kanila? Bakit ito pinapangarap na gawin at hindi isagawa sa tama niyang oras? Karamihan sa atin, sila ay nagtatakda ng sarili nilang oras para sa sala. Wa'yadu billah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لازم ضرورة سلاء الجسد بالقول الظاهرة والعمل بالإيمان المطلق. Jamil, no? Sabi ni Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, sa magandang pananalitang ito ayon sa kanya, kaawa nawa siya ni Allah, kung ang puso daw natin ay mabuti patungkol sa ating pinaniniwalaan o yung ating akida ay mabuti na nasa loob ng ating puso, no? At ito ay may lakip na kaalaman at gawa,
ito anya ang maggagabay sa atin upang gumawa tayo ng gawaing mabuti. No? Ito ay pagpapatunay sa atin na kapag saliha, tama ang akida ng isa, lumilitaw to sa kanilang gawain at mabuti rin ang kanilang ginagawa. At ito ay lalabas din sa kanilang pananalita. At dito sinabi nga ng ibang mga mufassirun na ang isang Muslim, hindi lamang dahil siya ay isang Arabo o mula siya sa tribong Moro, o tulad ng sinasabi ng iba na siya daw ay may dugong Muslim at ang ninuno niya ay Muslim, kaya Muslim na din siya. Na dito pinapaliwanag sa atin mga scholar na ang pagiging Muslim, ang iman, ay hindi ito namamana. Hindi ito mistulang titulo ng lupa o bahay o ari-arian na mamana. Kasi po ang Islam ay pagkilos. Ayon nga sa mga scholars ng Islam, al-Islam mu'ammala. No? Ang pagiging Muslim po pagkilos. Hindi to merely na pangalan mo ay Muhammad Abdurrahman, no? Ay ikay Muslim na kahit di ka nagsasala. Magkaiba po 'yon. Next slide po, Stan. Kibasa po. كما قال أئمة أهل الحديث قول والعمل قول باطن وظاهرة وعمل باطن وظاهرة. Ayon sa mga scholars ng Islam, patay do sa hadith na binanggit, no? Sabi natin na fi jasad al-mudghah. Nasabi na ayon sa kanila na ang salita at gawa ay dapat parehong nasa loob at labas. No? Isabihin ko ano yung nasa loob, siya dapat yung lumalabas. At kung ano yung nasa labas, dapat yun din yung nasa loob. Kasi kung hindi siya magkasabay at magkasama, ang bagsak natin ay munafiq, no? Tingnan yung mga munafiq sa Madina, nagsasabi sila, fa innaka Rasulullah, umano nagsishahada sila, no? Sumasaksi sila sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi makita sa masjid ng Fajr at Salatul Isha. No? Wiyadu billah. Kaya malinaw ang paliwanag dito ng mga scholar ng hadith na ang pagka-Muslim, hindi lamang siyang salita o sa pangalan, bagkus ang Muslim ay dapat nasa puso, salita at gawa. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. Siya ka na. ولهذا قل من قال من الصحابة عن المصلي العبد لو خشع القلب هذا لخشعت جواره. Dito na kung saan naiulat na sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ni Allah, patungkol sa isang nagsasala o nagdarasal, no? Na ayon sa sahabi na ito radhiyallahu anhu, na kung ang isang nagsasala ay galaw ng galaw, walang konsentrasyon, walang focus sa sala, no? Sabi ng sahabi na ito, kung ang puso niya nagpapakumbaba kay Allah at sa pagdarasal na kanyang ginagawa, dapat siya'y nakatuunan niya o nakapokus ang kanyang pansin sa kanyang ginagawa. Ngunit kung ang kanyang katawan ay galaw ng galaw, kilos ng kilos, tanda lang na ito na ang kanyang puso ay hindi nakatuon sa pagdarasal ng kanyang ginagawa. Subhanallah. No? Tingnan niyo kung paano unawain ng mga sahaba ang ating relihiyon. Subhanallah. No? Kaya dito, ginamit ng mga sahaba radhiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ni Allah, na ang pagiging focus ng isang Muslim sa kanyang pagdarasal ay dito malalaman niya kung maayos ang kanyang puso o kung maayos ang iman ng isang Muslim para kay Allah. Next slide po, Ustad. At tinalakay din natin na ayon nga sa may akda ng aklat nang siya ay tanungin mahiyal kitab allati yarjah ilayha at ta'alim al-aqida. Ano daw yung mainam na aklat na pag-aralan natin para matutunan natin ang paksain ng akida. Dito binanggit ang mga scholars ng Islam sa pagpapaliwanag. Pakibasa po siya kana. أما الكتاب التي يرجع إليها في العقيدة فكثيرة وعدمها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yeah. Sinabi Shaykh Ibn Taymiyyah rahimahullah na marami anyang aklat o babasahin na magandang pag-aralan lalo sa paksain ng akida. Ngunit ayon sa kanya rahimahullah na ang pinakadakilang babasahin o dapat basahin ng isang Muslim ay ang Quran at sumunod ay ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pag-aaral natin ng tafsir, alam natin na ang pinakamainam na tafsir ng Quran
ay walang iba kundi ang pag-aaral ng sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito natin matututunan ang sabab, ang nuzul, o yung kahulugan, kadahilanan ng pagbaba ng sura ng Quran. No? Kaya ito ayon kay Shaykh Islam Taymiyah rahimahullah, ang pinakamainam na aklat na ating babalik-balikan sa pagkatuto at pag-aaral sa aqida, ang Quran at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At siya rin nagbigay ng payo na iba pang mainam na pag-aralan, isa doon yung kanyang aklat na ating tinatalakay ngayon, yung Aqidatul Wasitiyya, ang Kitabul Tauhid, no? Sabi natin, at iba pa. Ito yung mga bagay na makakatulong sa atin para pagtibayin ang ating akida at matutunan ng tama ang akida mula sa mga ulama ng Salafatus Saleh. Next slide, Poster. Yeah. Sabi pa, may akda na akhlaq, kip yumkinu at tatbiq bil akida. Paano daw natin may sasabuhay? Paano natin maya-apply sa ating everyday life yung ating akida? No? Ayon sa mga pasiro ng papaliwanag sa paksayang ito, pakibasa po. Siya ka na. أما تطبيق العقيدة في هذا الواقعة فيكون بتعليمها ونصرها والدعوة إليها والرد على مخالفها بالحكمة والموعظة الحسن. Na. Sabi ng ating butihing Sheikh Miqdad na aklat na ang patungkol kung paano natin maisasabuhay ang akida, no, sa ating everyday life. Halimbawa, no, ayon sa kanya na ito yung pagsasabuhay ng akida ay maaaring gawin sa pamamagitan ng una, siyempre kailangan natin munang matuto dito. Pagkatapos natin matutuhanan, ayon sa may akda na aklat na ito ay dapat natin ipangaral sa iba, ibahagi sa iba yung ating natutunan. At pagkatapos tayo ay mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama, lalo sa mga taong bumabaliktad, tumatalikod sa katuruan ng tamang akida. No? At ito ang pamamaraan ayon sa kanya kung paano lumaganap ang akida mula sa mga sahaba pababa sa ating kapanahunan. Wallahu ta'ala a'lam. Next slide, Poster. Now, sabi pa na may akda na aklat, hal al-muslimun al-yawm, no, bihajata illa man ya'lamahum al-aqida, na dapat ba daw matutunan, sabihin mahalaga pa ba na matutunan natin o kailangan pa ba na matutunan natin ang akida? At pagkatapos ay ano? Sinabi ng mga mufassirun nagpapaliwanag sa paksayang ito, pakibasa po, Ustad. المسلمون بحاجة إلى من يدى لهم العقيدة الصحيحة الصافية المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. Al-Kitab, okay, was-Sunnah bifaham as-salaf at-tabi'in. Jazakallah khair. Sabi ng may akda na aklat na tayong mga Muslim, ikaw, ako, sila, no? Dapat daw tayo ay ipaliwanag natin sa mga tao ng dalisay, ibig sabihin tinutukoy dito yung pagdadaawa, pagtuturo sa kanila. At dito, syempre, kailangan unahin natin yung ating sarili at ganun din ang ating pamilya. Dahil yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ta'muruna nasi bil birri wa tansa'u anfusakum. Baka mamaya tayo ay nagbabahagi sa iba, kinakalimutan mo naman yung sarili mo. At pagkatapos sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusikum wa ahlikum nara. Pagkatapos ng ating sarili ay ituro din natin sa ating pamilya. Kaya sabi natin na ang tao na dalisay at tamang akida na nakabase sa Quran at Sunnah, naaayon ang kanyang akida sa pag-unawa kung paano to inunawa ng mga salafatus salih o na unang matutuwid at relosong tao. Dahil alam natin bakit natin kailangan na ang ating akidang natutunan ay naaayon sa pangunawa at pagkakatuto sa mga salafatus salih, ay alam natin dahil ang daming kumakalat na kamangmangan, imbentong gawain, haka-haka at kuro-kuro ng ibang mga katuruan. Subhanallah, no? Kaya ngayon sabi natin, hindi nalalayo ang bangayan patungkol sa Ahl Sunnah wal Jamaa at ang Jamaatul Tabligh, no? Bakit? May kalituhan kasi hindi napag-aralan ng husto at tama ang akida ayon sa pangunawa ng mga salafatus salih. Next slide, Ustad. Na, pakibasa po siya na. الواجب على كل مسلم أن يحساد نفسه أولا بتعليم العقيدة الصحيحة والتلقيها من مصادرها المأمونات
al-ma'unatu. Okay. Sabi natin, ang bawat Muslim, ayon nga sa may akda ng aklat, ay dapat tayong maging sincero, maging sincere kayo, no, sa inyong mga sarili. Una sa lahat, kahit yung simpleng pag-aaral natin at pagdalo natin sa pagtitipon, dapat ayusin natin yung ating ikhlas, yung ating niya, no? Sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, inna a'malu binniya, no? Ang lahat ng ating gawain ay nakabase o nakaayon sa ating intensyon. Kaya ito ay pinapayuhan tayo na may akda ng aklat na maging sincero tayo una sa lahat sa ating mga sarili, sa pagkakatuto ng tamang akida mula sa mapagkakatiwalaang tao at aklat na kanilang ginagamit, no? Pagkatapos, ang gagawin natin pagka tayo matuto sa mga bagay na ito ay ibahagi natin ito. Bago pa sa ibang tao, syempre unahin natin yung ating membro ng pamilya sa magitan ng pag-aaral, sabi natin pagbabahagi, no? At pagkakatuto at pagbabasa ng ibang aklat. Ito ay bilang kautusan mismo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapalaganap nito. Next slide po, Sir. Pakibasa po. Kama qala subhanahu, wa'id akadallahu mitaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung bakit tayo pinag-uutusan, no, na tayo'y magbahagi ng hindi yung matututo tayo sa bagay na ito tapos iimbak lang natin sa ating sarili, hindi natin ibabahagi, no? Kasi maging si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakipagtipan, nakipagkasundo at nag-utos. Ginawa niyo itong obligado sa mga naunang nasyon bago pa sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang dalil, katibayan dito, ang binasa ng ating ustad na wa'ida akadallahu mitaqal ladina utul kitab, no? Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakipagtipan, no? Kasi nag-utos sa mga naunang nagtanga ng aklat. Ang tinutukoy dito ang Yahudi wa Nasara. Na sila'y pinag-utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagkatapos lang matutunan ang reliyong ito, ang Islam, ay wag nilang itago sa kanilang masarili, bagos ito ay ibahagi nila sa iba. Next slide po, Sir. Pakibasa po muli. Siya ka na. Kama qala subhanahu, wal takum minkum ummatuy yad'una ila al-khairi wa yalmuruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na nabanggit anya Allah ta'ala, at hayaan, no, na sa ummah na ito na merong mag-iimbita sa atin patungo sa kabutihan at mag-uutos ng kabutihan at magbabawal ng masama at sila ang mga nagwagi. At dito ayon sa mga pasirono, ang mga scholar na nagsabi na kung merong magtaguyod ng da'wa sa grupo natin ay naiaangat ang pagiging obligado nito sa iba. Ngunit kung walang gagawa sa bagay na ito ay nagkakasala ang bawat isa. At ayon naman sa mga scholar, ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, kung ito ay dahira at lantad sa ating mga sarili, ang bawat isa sa atin ay obligado na sawayin at alisin ang mga bagay na nakikita nating mali o mukhalafa sa katuruan ng akida. Next slide po, Stat. Hindi tayo dapat askot, di tayo dapat tahimik, no? Dapat magsalita tayo, magsaway tayo. Next slide po, Stat. Sabi natin, pakibasa po. Kul hadihi. Kama qala subhanahu, kul hadihi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana manit tabaan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatunay sa atin, katibayan na inobliga ni Allah sa atin ang pamamahagi, pagbabahagi ng kaalamang ito. Nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadihi sabili, sabihin, O Muhammad, ito ang aking daan, ito ang daan ni Allah, ang Islam, no? Na tayo mag-imbita patungkol kay Allah, mag-imbita tayo sa tauhid, no? Nagamit ang pananaw o tamang kaalaman. Dito sinabi ng mga scholar na kailangan ang isang magdadaawa, ang isang magbabahagi, dapat meron siya o equip siya ng kaalaman. Na hindi ka magdadaawa sa mga tao, sasabihin na ayon kay Pablo,
ayon sa Genesis, ayon sa Levitico. Dapat ang ating kaparaanan, qala Allah wa qala Rasul. Ano ang sinabi ni Allah at sinabi ng sugo? Baka magdadawa tayo sa tamang akida at ang bitbit natin sa ating kilikili ay ang aklat na inaangkin nilang banal at wala tayong mabanggit man lang na katibayan mula sa Quran at sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito, bibasira. No? Tutukoy dito yung kaalaman sa Quran at Sunnah. No? At sabihin na tayo ay sumusunod at si Allah ang walang kapintasan at ako ay hindi kabilang sa mga musyrikin o mga nagtatambal sa pagsamba. Ito yung pagpapatunay, itinatangin natin yung ating sarili na hindi tayo Yahudi wan Nasara. Tayo mga Muslim, tayo mga Ahlul Tawhid na tayo sumasamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Ayan. Sabi dito na as-su'al wa fadilatu syekh at-tawhid wa qa'idatu indal ulama an qulu mu'min muslim wa qulu muslim laysa al-mu'min o kumakano. Ito ay isang masail o issue na binahagi ng ating butihing sheikh na nais natin ibahagi din sa bawat isa na yung tanong at pag-uuri sa atin, ano ba ang kaibahan ng Islam wal iman? Ano ang kaibahan din ng Muslim at mu'min? No? Dahil ito ay minsan tinanong sa ating butihing sheikh, rahimahullah. Na ayon sa kanya, butihing guro, no? Natagpuan o natutunan nila ang kasabihan ng mga scholar na hindi daw lahat ng Muslim ay mu'min at lahat naman ng mu'min ay Muslim. Paano daw to uunawain? Next slide po, start. Sinabi ng ating butihing sheikh, rahimahullah, no, na ang Islam wal iman ay bagay na dalawang salita na matatagpuan natin sa Quran, na kapag ito'y pinagsama, iisa ang kahulugan. No? Kapag ito naman ay pinaghiwalay, magkaiba ang kuno. Ida ijtama, ijtaraka. Ida ijtaraka, ijtama'a. No? Ang sabi ng mga scholar dito, sa mga ubalag, na kapag ang salitang Islam wal iman magkasama, iisa ang pakahulugan nito sa tinutukoy sa bersikulo. Ngunit kung ito ay magkahiwalay, ijtaraka, no? Ijtama'a. Na kung saan nagbigay ng pagpapaliwanag ang ating butihing guro dito. Next slide po, start. Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakibasa po. Wa qawluhu ta'ala, waraditu lakum Islam Madina. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kinalugdan ko para sa inyo ang relihiyon. Dito, ang tinutukoy na Islam dito ay ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang at sakop dito sa pagtukoy ni Allah. Ayon sa mga pasirun, ang pananampalataya at kabilang dito ang ating kilos, sala, zaka, siyam, no? Nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na waraditu lakum islama dinan. No, kasama dito yung sala nyo, sala, zaka, siyam, hajj, no? Dito sa tinatawag na Islam. Na kung saan dito sinabi natin na kapag ito ay tinukoy na magkahiwalay, iisa ang pinupunterian nito, no? Sabi natin ang ating iman at Islam. Naam, next slide po, Ustad. Sabi pa ng ating butihing sheikh, wa kadhalika itlaq al-iman matal al-qawluhu, pakibasa po siya kana, Ustad. Qawluhu ta'ala, wa bashiril mu'minin. Ayan. Kapag dito binanggit naman sa ayah, di ba? Sinabi na wabashiril mu'minin, walang binanggit na Muslim dito. Na ayon sa mufassirun, dito kabilang ang Muslim. Kasi sabi nga, pagpapaliwanag, na lahat ng mu'min ay Muslim. Pero hindi lahat ng Muslim ay mu'min. Kasi ito ay darajat ng Islam. Pag-aaralan nyo to sa arba'ina o arbauna hadith an-Nawawi. Sabi natin, Islam, iman, ihsan. O sabi natin na Muslim, mu'min, muhsinun. Okay? Kaya sabi ng mga scholar na lahat ng muhsinun ay mu'min, Muslim. At lahat naman ng mu'min ay hindi muhsinun pero Muslim. At lahat naman ng Muslim ay hindi kasama dito ang mu'min, al-muhsinun. No? Subhanallah. Sana huwag kayong malito sa bagay na ito. Ito ay bagay na pagpapakita at pagpaliwanag sa atin na merong darajat, merong baitang ng pagiging mananampalataya. No? No? Next slide po, sir. Kaya dito, sabi ng ating butihing sheikh,
ima idha qila al-mu'min wa muslim wal iman fil qulub wal islam fi jawarih. Kung saan dito binanggit ng may akda na aklat na lahat ng naniniwala, lahat ng mu'min at muslim, dahil dito ay pagtutukoy na ang iman, ito yung nasa puso, which is yung ating papaksain inshallah. At ang Islam naman ay tumutukoy sa mga gawain. Halimbawa, pag sinabi natin, ma huwal Islam, no? Pag sinabi natin Islam, an tu'minu billah wa malaikati, an tashhadu an la ilaha illallah wa aqimis salah wa ita'iz zakah wa sum Ramadan wa hajjul bait, no? Na kung saan pag sinabing Islam, ito ay may kinalaman sa panglabas nating pagkilos. Kasama dito yung shahada, yung sala, yung zakah, yung som o puasa at yung hajj na may kinalaman sa pagkilos ng katawan kapag sinabi natin na Islam. Pero pag iman, ito naman yung nilalaman o pinapaniwalaan ng puso. Na kung saan dito sinabi natin, ang haligi nito ay 6. Ang paniniwala kay Allah, ang paniniwala sa anghel, ang paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa mga propeta at sugo, paniniwala sa huling araw at paniniwala sa qadar. Kaya ito ay bagay na pagpapaliwanag sa atin na kapag binanggit ang Islam at iman, sabi natin sa isang aya, magkaiba ang kahulugan nito, no? Ngunit ito'y pagkahiwalay na binanggit, iisa ang kahulugan nito. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ano ba ang katibayan natin patungkol dito na hindi siya pareho? Ang sinasabi natin, ang Muslim at ang mu'min, no? Ang Islam at iman. Sabi natin, bakit hindi siya pareho? Sabi natin, ang katibayan dito, yung binanggit ni Allah sa Quran nang merong isang Aarabi, isang taga-disyerto na nagtungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi na, mu'min na ako, no? Naniniwala na ako, no? Bumaba yung aya, bumaba si Jibril at sinabi ni Jibril kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqalat al-a'rab, sinabi ng Arabo, sinabi ng taga-disyerto na yon, aman na, naniniwala na daw siya. At inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa kanya, kanino, doon yung sa Arabo na yan, taga-disyerto. Sabi niya, kul lam tu'minu, hindi ka pa naniniwala, walaking kulo, ngunit sabihin mo lang, nag-Muslim na ako. No? Dahil hindi pa pumapasok o nananahan ang pananampalataya sa kanyang puso. Sa aya na ito ay merong masail. Bakit nabanggit na hindi pa nananahan yung iman sa kanyang puso? Siyempre si Allah ang nagsabi ni ito. No? Si Allah ang nag-reveal nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah ang Sami'un Basir o Alimun Kabir. Ang masigit ang kakaalam. Kaya alam niya kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. Dito pagpapaliwanag sa atin na ang Islam at iman ay dalawang bagay na magkaiba. No? Kasi kapag sinabi mo halimbawa, nag-Muslim ako, sabi natin, pumasok ka sa Islam, pero hindi ka patunay na mananampalataya kasi hindi pa pumapasok sa ating puso. Sabi natin, it take time. Mag-aaral ka, ipapractice mo yung natutunan mo. Kapag kumilos ka na rito, doon tumataas yung ating estado ng paniniwala na tayo umaakyat sa estado ng pagiging mu'min. Allahumma ja'alna minhum. Siya hanggang dito lang muna. At mag-open tayo sa question and answer kung meron kayo. No? Inshallah, next week ay papasukin natin ang unang haligi ng akida, which is yung paniniwala kay Allah. Inshallah, kung tayo buhayin pa at panatilihing malakas ni Allah subhanahu wa ta'ala,